Ang baso ng tubig sa mesita ay nanginginig. Sumasayaw sa saliw ng pagyanig ng kamay ni Donna Ivone Pacheco. Sa tabi nito isang maliit at puting tableta. Isang maliit na bagay na nagdadala ng napakabigat na takot. Inumin niyo na po ito, Mama. Para to sa kabutihan ninyo. Malambing ang boses ni Paula Pacheco. Ang kanyang magandang mukha ay pinalamutian ng isang perpektong ngiti. Pero sa mga matang yun, mayroong lamig na hindi kayang itago ng anumang ngiti. Nakatayo sa gilid ng pinto, naramdaman ni Maria Aparecida ang paninikip ng kanyang dibdib. Para siyang isang estatwa, hindi makagalaw, hindi makakilos. Ang tanging gumagana sa kanya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang kabog na halos bumasag sa katahimikan ng malawak na silid. Gawin mo ang trabaho mo, Maria, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Umalis ka na dyan. Huwag kang makialam. Pero ang mga paa niya ay tila nakapako sa mamahaling sahig na gawa sa nara. Nakita niya ang pag-angat ng kamay ni Paula. Marahan itong hinawakan ang nanginginig na kamay ng matanda. Mama, the doctor said kailangan niyo nito para kumalma kayo. Isang munting tinig ang lumabas samga, labi ni Donna Ivone. Ayoko. Isang bulong lang iyon, halos kinain ng hangin, pero sapat na para marinig ni Maria. Sapat na para maramdaman niya ang panginginig sa boses ng matanda. Hindi nagbago ang ngiti ni Paula, pero tila humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ng biyenan. Mama, please, wag na po nating pahirapan ang isa't isa. Ang bawat salita ay malambing pa rin, pero may diin, may bigat. Isang utos na binalot sa pakiusap. Naramdaman ni Maria ang pag-vibrate ng cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang uniforme. Isang mensahe mula sa kanyang ina. Nak, kamusta? Huwag kalimutan ang gamot ko. Napapikit si Maria. Biglang lumitaw sa isip niya ang mukha ng kanyang ina, si Nanay Elena, na nakaratay sa kanilang maliit na bahay. Sumunod ang ngiti ng kanyang anak na si Junior. Ang bayarin sa eskwela. Ang renta sa bahay. Ang mga iyon, ang kadena na pumipigil sa kanyang dila. Ang mga iyon ang piring na tumatakip sa kanyang mga mata. Muling napatingin si Maria kay Donna Ivone. Nakita niya ang desperadong paghahanap ng tulong sa mga mata ng matanda. Isang tingin na direktang tumatagos sa kanyang kaluluwa. Napansin marahil ni Paula ang pagpapalitan nila ng tingin. Binitawan nito ang kamay ng matanda at tumayo. Gusto niyo po ba ng tsa, Mama? Mainit. Para makatulong sa pag-relax ninyo. Kinuha ni Paula ang isang maliit na takure mula sa degulong na mesita. Habang nagsasalin siya sa tasa, bigla itong tumagilid. Ang kaunting mainit na tubig ay tumapon sa mesa. Napakalapit sa kamay ni Donna Ivone. Aray! Mahinang daing ng matanda. Binawi ang kamay na tila napaso. Naku, Mama, naman! Puno ng pagkukunwaring pag-aalala ang boses ni Paula. Tingnan nyo, nagiging clumsy na kayo. Ito po ang dahilan kung bakit kailangan nyo ang gamot para hindi na po kayo makasakit ng sarili nyo. Isang hakbang pasulong ang ginawa ni Maria. Ma'am, isang matalim na tingin mula kay Paula ang nagpatigil sa kanya. Ang mga matang yon ay nangungusap. Manahimik ka, huwag kang makialam. Pakipunasan ito, Maria, utos ni Paula. Bumalik na sa pagiging kalmado at autoritatibo ang boses. Yumuko si Maria. Kumuha siya ng basahan at dahan-dahang pinunasan ang natapong tubig. Ramdam niya ang panginginig ng buong katawan ni Donna Ivone. Kahit hindi sila magkadikit, ang amoy ng takot ay mas matapang pa sa amoy ng tsaa. Nang makitang malinis na ang mesa, tumango si Paula. Magaling! Kukuha lang ako ng pamalit ninyo, Mama. Baka nabasa kayo. At umalis ito ng silid. Naglalakad na parang isang reyna. May himig pa ng mahinang pagkanta sa kanyang mga labi. Naiwan silang dalawa ni Donna Ivone sa katahimikan habang nagliligpit si Maria. Isang malamig at butuhan na kamay
ang biglang humawak sa kanyang braso. Mahigpit, desperado, napatingin siya sa matanda. May mga luha nang namumuo sa gilid ng mga mata nito. "Huwag mo akong iwan." Halos walang boses na pakiusap ni Donna Yvonne. Bago pa man makasagot si Maria, narinig na niya ang papalapit na yapak ni Paula. Mabilis niyang binawi ang kanyang braso, tila siya mismo ang napaso. Ang buong maghapon ay lumipas na may mabigat na ulap ng tensyon sa loob ng mansyon. Pagsapit ng gabi, hindi mapakali si Maria sa kanyang maliit na kwarto. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga mata ni Donna Yvonne, ang mahigpit nitong hawak, ang walang boses nitong pakiusap. Bigla, may narinig siyang mahinang tunog mula sa pasilyo. Isang hikbi. Pinipigilan, pero hindi maitago. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang pinto, sapat lang para sumilip. Ang tunog ay nagmumula sa silid ni Donna Yvonne. Ang pintuan nito ay bahagyang nakaawang. Lumakad si Maria papalapit. Bawat hakbang ay maingat, bawat paghinga ay kinokontrol. Ang puso niya ay kumakarera. Anong dapat niyang gawin? Kakatok ba siya? Magtatanong kung okay lang ang matanda. Nang malapit na siya sa pinto, handa nang itaas ang kamay para kumatok. Isang boses ang biglang bumasag sa katahimikan mula sa loob. Malamig, matigas, walang bakas ng anumang lambing na narinig niya kaninang umaga. "Itigil niyo na yang pag-iinarte niyo, Mama." Boses ni Paula. "Walang maniniwala sa inyo. Kahit ang sarili niyong anak, sa akin ang tiwala. Kaya kung ako sa inyo, Mama, itikom niyo na lang yang bibig niyo at inumin ang gamot para mapadali ang buhay nating lahat." Napatigil sa paghinga si Maria. Ang mga salitang yon ay parang matutulis na yelo na tumusok sa kanyang pandinig. Nagpabagal sa pag-agos ng dugo sa kanyang mga ugat. Ito na, ang kumpirmasyong matagal nang bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto. Nakita niya si Paula na nakatayo sa paanan ng kama. Ang mga braso ay nakapamaywang. Ang mukha nitong parang anghel sa liwanag ng umaga ay isa na ngayong maskara ng pagkasuklam sa dilim ng gabi. Si Donna Yvonne naman ay nakasandal sa headboard ng kama. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Isang maliit, basag na figura sa gitna ng malawak at marangyang silid tulugan. Dahan-dahang umatras si Maria, ang likod ay sumayad sa malamig na pader ng pasilyo. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo, na pumasok, na gawin ang isang bagay. Pero ang mga kadena, ang mukha ng kanyang ina, ang kinabukasan ng kanyang anak, ay mas humigpit pa sa kanyang mga paa. Nagmadali siyang bumalik sa kanyang kwarto, isinara ang pinto ng walang tunog. Isinandal niya ang kanyang noo sa kahoy, pinipigilan ang sariling mga hikbi na kumawala. Ang mansyon ng mga Pacheco, na sa paningin ng lahat ay isang paraiso, ay isa palang kulungan. At siya, si Maria Aparecida, ay hindi lang isang katulong, isa rin siyang bilanggo. Isang bilanggong saksi sa isang krimen na walang nakakakita. Ang ugong ng makina ng kanyang itim na sedan ay isang pamilyar na musika sa tainga ni Fernando Pacheco. Hudyat ito ng pagtatapos ng isa na namang mahabang araw sa opisina, mga meeting, mga kontrata, mga problemang kailangang solusyonan, isang mundong kaya niyang kontrolin, isang larangan kung saan siya ang hari. Pagpasok ng sasakyan sa malawak na gate ng kanilang mansyon, isang pakiramdam ng kapayapaan ang unti-unting gumapang sa kanyang pagkatao. Ito ang kanyang santuwaryo, ang kahariang binuo niya para sa kanyang pamilya. Isang perpektong buhay, at sa sentro ng perpektong buhay na yon ay ang kanyang asawa, si Paula. Pagbaba niya ng sasakyan, sinalubong siya ng isang matamis na ngiti mula rito. "Welcome home, mahal," bati ni Paula. Inaayos ang kurbata sa kanyang leeg. Ang bango ng pabango nito ay tila nagpapawi sa lahat ng kanyang pagod. "How was your day?" tanong ni Fernando. Hinagkan ito sa labi. "The usual,"
Sagot ni Paula na may bahagyang buntong hininga. Si Mama, she's having one of her episodes again, pero okay lang. I can handle it. Naramdaman ni Fernando ang pamilyar na kirot ng konsensya, isang bagay na pilit niyang winawaksi. Si Paula, laging si Paula ang sumasalo sa responsibilidad na dapat ay sa kanya. Saan siya? Tanong niya. Nasa library. I was reading her a book. Mukhang nakakatulong naman. Sabay silang pumasok sa loob. Naabutan nila ang eksenang sinabi ni Paula. Ang kanyang ina, si Donna Yvonne, ay nakaupo sa paborito nitong silyon, nakatingin sa malayo. Sa tabi nito ay si Paula, hawak ang isang libro, isang perpektong larawan ng isang mapagmahal na manugang na nag-aaruga sa kanyang biyenan. Ma, andito na po ako, bati ni Fernando. Lumapit at marahang humalik sa pisngi ng ina. Malamig ang balat nito. Kamusta po kayo, Ma? Walang sagot. Ang mga mata ni Donna Yvonne ay tila salamin na walang anino, blanko, walang buhay. Isang tingin na sanay na si Fernando na makita. Napabuntong hininga si Paula. Si Mahal? The doctor said we shouldn't pressure her. Part of the condition. Mahina ang pagkakasabi niya sa huling salita. Puno ng awa at pag-unawa. Tumango si Fernando. Isang pamilyar na bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Mas madaling paniwalaan ang sinasabi ng doktor, ang sinasabi ni Paula. Mas madaling tanggapin na ito ay sakit na walang lunas kaysa isipin na mayroon siyang pagkukulang. Habang naghahapunan sila, muling binuksan ni Paula ang usapan. Inilapag nito sa harap niya ang isang folder na puno ng mga resibo at medical quotation. Mahal, I think we need to upgrade some of Mama's medical equipment here at home. Sabi nito, ang boses ay puno ng sinseridad. Para mas maging komportable siya. I already talked to her specialist and he agrees. Tiningnan ni Fernando ang mga papel, mga numero, mga technical term na hindi niya maintindihan. Ang tanging nakita niya ay ang pangalan ng kanyang ina at ang kabuuang halaga sa dulo. Isang malaking halaga, pero wala yun sa kanya. Anumang halaga para sa kapakanan ng kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang pluma at walang pag-aalinlangang pumirma. Okay, just handle it, Mahal. Thank you for taking care of everything. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Paula. Anything for Mama, anything for our family. Pagsapit ng gabi, habang papunta sa kanilang silid, napadaan si Fernando sa isang larawan na nakasabit sa pasilyo, isang larawan ng kanyang ama, si Don Ricardo Pacheco. Isang matikas na lalaki, may mga matang puno ng talino at awtoridad. Biglang bumalik ang alaala. Ang tawag sa telepono mula sa ospital. Ang pagmamadali niya mula sa isang business trip sa ibang bansa. Pagdating niya, huli na ang lahat. Hindi man lang siya nakapagpaalam. Hindi niya namalayan ang sariling paghigpit ng kamao. Ayaw na niyang maramdaman muli ang ganoong klaseng kawalan ng magawa. Ayaw na niyang makita ang isa pang mahal sa buhay na unti-unting nawawala sa harap niya. Kaya't ipinagkakatiwala niya ang lahat kay Paula dahil ang pag-iwas ay mas madali kaysa sa pagharap. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Nang dumaan siya sa tapat ng kwarto ng kanilang katulong, si Maria. Bahagya itong nakaawang. May narinig siyang boses mula sa loob. Isang pamilyar na bulong. Huminto siya. Hindi ko na po kaya makita. Nay, sobra na po. Boses ni Maria iyon. Basag at puno ng hinagpis. Kumunot ang noo ni Fernando. Sobra na ang ano? Ang trabaho? Ang pagod? Isang munting pagdududa ang sumibol sa kanyang isip. Pero mabilis niya itong pinatay. Marahil ay namomroblema lang ito sa pamilya. Marahil ay pagod lang talaga sa trabaho. Lahat naman sila ay pagod. Itinuloy niya ang paglalakad. Pilit iwinawaksi ang narinig. Pumasok siya sa kanilang silid kung saan naghihintay si Paula. Isang perpektong asawa sa isang perpektong tahanan. Iyon ang katotohanang pinili niyang paniwalaan. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatagos sa mga bintana ng mansyon
ay tila isang pangungutya. Paano nagkakaroon ng ganitong liwanag sa isang lugar na nababalot ng napakakapal na dilim? Bawat galaw ni Maria ay mabigat. Bawat paglilinis niya ng mga mamahaling muebles ay tila paglilinis ng isang eksena ng krimen. Ang mga salita ni Paula na narinig niya kagabi ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang sirang plaka ng kalupitan. Sinubukan niyang iwasan si Paula sa buong umaga. Nagpanggap siyang abala sa hardin, sa kusina, kahit saan basta malayo sa silid ni Donna Yvonne. Pero hindi maaring umiwas magpakailanman. Pagsapit ng tanghalian, inutusan siya ni Paula na dalhin ang pagkain sa silid ng matanda. Isang simpleng sopas at tinapay. Ang mga kamay ni Maria ay nanginginig habang hawak ang tray. Para siyang nagdadala ng pagkain sa isang bihag. Ilagay mo lang dyan sa mesa, sabi ni Paula nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Abala ito sa pag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Dahan-dahang inilapag ni Maria ang tray sa harapan ni Donna Yvonne. Muli, nakita niya ang tingin na iyon. Isang tingin na humihingi ng saklolo. Ngumiti lang si Maria nang pilit at mabilis na tumalikod para umalis. Ayaw na niyang masaksihan pa ang anumang mangyayari. Pero bago pa man siya makalabas ng pinto, isang malakas na kalabog ang kanyang narinig. Paglingon niya, nakita niya ang tray na nakabaligtad sa sahig. Ang puting sopas ay kumalat sa mamahaling Persian carpet at ang mga piraso ng nabasag na mangkok ay parang mga bituin sa gitna ng kaputian. Si Donna Yvonne ay nakayuko. Ang mga balikat nito ay nanginginig sa takot. "Ano ba naman yan, Mama?" Sigaw ni Paula. Ang peking lambing sa boses ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ito ng purong inis. "Sinabi ko na nga ba? Pabigat ka talaga." Hindi yon sinadya ni Donna Yvonne. Nakita ni Maria. Ang mga kamay ng matanda ay nanginginig na naman ng husto kanina pa. Isang aksidente lang yon. "Pasensya na. Hindi ko sinasadya." Mahinang sabi ng matanda. Ang boses ay garalgal. Pero si Paula ay parang isang hayop na nakaamoy ng dugo. Lumapit ito at marahas na hinila ang braso ng matanda patayo. Kinaladkad papasok sa katabing silid-bihisan. "Maria, linisin mo yan," utos ni Paula bago isara ng malakas ang pinto. Naiwang mag-isa si Maria sa silid, nakatitig sa kalat sa sahig, pero hindi ang basag na mangkok o ang natapong sopas ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay ang basag na dignidad ng isang ina. Mula sa nakasaradong pinto ng silid-bihisan, narinig niya ang mga salitang hindi na ibinubulong. Mga salitang isinisigaw na ngayon sa puot. "Wala na talaga kayong silbi. Pabigat. Araw-araw. Iniisip ko kung bakit kailangan ko pang tiisin to. Sana sumama ka na lang sa asawa mo." Napahawak si Maria sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang pagsigaw. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Hindi na niya kaya. Sumilip siya sa susian ng pinto. Nakita niya si Donna Yvonne na nakaupo sa isang silya sa sulok, korum, umiiyak ng walang tunog. Si Paula naman ay nakatayo sa harap nito, nakapamaywang. Ang mukha ay puno ng matinding galit at pagkasuklam. Isang imahe na hinding-hindi na mabubura sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang umatras, palayo sa pinto. Ang mukha ng kanyang ina, ang mukha ng kanyang anak. Dati, sila ang dahilan para siya manahimik. Pero ngayon, sa sandaling ito, nagbago ang lahat. Sila na ngayon ang dahilan kung bakit kailangan niyang kumilos. Anong klaseng ina siya kung hahayaan niyang may ibang ina na ginaganito? Anong klaseng halimbawa ang ipapakita niya sa kanyang anak kung ituturo niyang ang tamang gawin ay ang magbulag-bulagan sa harap ng kasamaan? Hindi. Tama na. Sobra na. Pumunta si Maria sa kusina. Kumuha ng walis at dustpan. Pero hindi ang paglilinis ng kalat ang nasa isip niya. Pumasok siya sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa ilalim ng unan. Tinitigan niya ang itim na screen nito
na para bang ito ang pinakamakapangyarihang sandata sa buong mundo. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang kumakabog niyang dibdib. Hindi na siya takot. O marahil, mas malaki na ang kanyang galit kaysa sa kanyang takot. Mamayang gabi, gagawin niya ang dapat. Ilalagay niya ang cellphone na ito sa silid ni Donna Yvonne. Itatago niya ito kung saan hindi makikita. At hahayaan niyang itala nito ang katotohanan. Kahit ano pa ang mangyari. Kahit pa ito na ang huling araw niya sa mansyon na ito. Ang salamin ng kanyang pananahimik ay nabasag na at ang mga piraso nito ay matutulis, handa ng sumugat. Ang gabi ay bumagsak na parang isang makapal at mabigat na kumot sa ibabaw ng mansyon ng mga Pacheco. Para kay Maria, ang bawat anino ay tila may buhay. Ang bawat ugong ng aircon ay parang isang babala. Hawak niya ang kanyang cellphone sa nanginginig na kamay. Pindot niya ang record button at isang maliit na pulang ilaw ang umilaw bago ito namatay, hudyat na nagsimula na ang pag-record. Ang plano ay simple pero delikado. Kailangan niyang hintaying makatulog si Paula. Kailangan niyang pumasok sa silid ni Donna Yvonne at itago ang telepono. Nag-abang siya. Sumapit ang 10:00, 11:00. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng master's bedroom. Ito na ang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Ang mga paa ay walang ingay sa makapal na carpet ng pasilyo. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang taingamosa. Ang pinto ng silid ni Donna Yvonne ay laging iniiwang bahagyang nakaawang, utos ni Paula, para daw marinig agad kung may kailangan si Mama. Isang kasinungalingan na ngayon ay magsisilbi sa katotohanan. Itinulak niya ito ng marahan. Ang ilaw mula sa pasilyo ay gumuhit ng isang manipis na linya sa sahig ng madilim na silid. Nakita niya ang anyo ni Donna Yvonne na mahimbing na natutulog o marahil ay nagtutulog-tulugan. Ang target niya ay ang isang malaking halaman na may malalapad na dahon, nakalagay sa isang paso sa sulok ng silid. Tamang-tama para pagtaguan. Pumasok siya, bawat galaw ay kalkulado. 4 na hakbang, 5, 6. Nasa tabi na siya ng halaman. Mabilis ngunit maingat niyang ipinuwesto ang cellphone sa likod ng paso. Itinukod ito para ang mikropono ay nakaharap sa kama. Nang makontento siya, dahan-dahan siyang tumalikod at halos mapatalon siya sa gulat. Ang mga mata ni Donna Yvonne ay bukas. Nakatitig sa kanya sa dilim. Nagkatinginan sila sa loob ng ilang segundo na tila isang kawalang hanggan. Walang nagsalita. Pero sa mga matang yon, nakita ni Maria ang isang pakiusap, isang pasasalamat, isang babala, lahat sabay-sabay. Isang bahagyang tango mula kay Donna Yvonne ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Mabilis siyang umatras at lumabas ng silid. Isinara ang pinto sa dating posisyon nito. Ang buong gabi ay isang impyerno para kay Maria. Hindi siya makatulog. Bawat tunog na marinig niya ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Paano kung mahuli siya? Paano kung magising si Paula at mag-check up sa biyanan nito? Paano kung tumunog ang cellphone niya? Nang sumikat ang araw, pakiramdam niya ay 1 taon siyang hindi natulog. Hinintay niya ang perpektong tiyempo. Nang mag-almusal na sina Fernando at Paula, nagdahilan siyang maglilinis sa silid ng matanda. Papasok pa lang siya, sinalubong na siya ni Donna Yvonne ng isang tingin. Isang tingin na tila nagsasabing, nandyan pa. Mabilis niyang kinuha ang cellphone mula sa pinagtaguan at isinilid sa kanyang bulsa. Mabigat ito, hindi dahil sa pisikal na bigat, kundi dahil sa bigat ng mga sikretong nakapaloob dito. Nagkulong siya sa pinakamalayo at pinakalumang banyo sa bahay, ang banyo ng mga katulong sa labas. Isinaksak niya ang earphones, ang mga kamay ay nanginginig pa rin. Pinindot niya ang play. Sa simula, puro katahimikan lang at ang mahinang paghilo ng matanda. Pagkatapos, narinig niya ang pagbukas ng pinto, ang mga yapak ni Paula, at nagsimula na ang lason. Gising pa pala kayo.
Akala ko ba pagod na kayo sa pag-iinarte nyo kanina? Bukas, tatawagan ko na ang doktor. Sasabihin kong lumalala na ang kondisyon nyo. 1 linggo pa, Mama. 1 linggo pa at makakaalis na kayo sa pamamahay na 'to. Alam mo, kung hindi lang dahil sa pera ng anak nyo, matagal ko na kayong pinabayaan sa kung saang bahay ampunan. Sunod-sunod, walang tigil. Ang bawat salita ay isang dagok sa puso ni Maria. Ito na, ito na ang ebidensya. Nang marinig niya ang muling pagsara ng pinto, akala niya ay tapos na. Pero hinayaan niya lang na tumakbo ang recording. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, may narinig siyang kakaiba. Isang pagsitsit, isang pag-ubo, at isang boses. Boses ni Donna Yvonne. Mahina, nanginginig, pero malinaw. Hindi ito nakikipag-usap kung kanino. Para itong nagdarasal o nagsasaulo ng isang mensahe para sa sarili. Yung kahon, sa ilalim ng kama, sulat ni Ricardo para kay Fernando. Katibayan. Paulit-ulit. Para itong isang litanya. Kahon, sulat ni Ricardo. Katibayan, napatakip ng bibig si Maria. Ricardo. Iyon ang pangalan ng yumaong asawa ni Donna Yvonne, ang ama ni Sir Fernando. Anong sulat? Anong katibayan? Ang simpleng paghahanap niya ng ebidensya sa pang-aabuso ay nagbunga ng isang hiwagang mas malalim pa, mas madilim. Pinindot niya ang stop. Ang dibdib niya ay sasabog na sa halo-halong takot at pagtataka. Ang recording na ito ay hindi na lang basta ebidensya, isa na itong bomba. Nang biglang bumukas ang pinto ng banyo ng walang katok, halos lumundag ang puso ni Maria sa lalamunan niya. Si Paula. Nakatayo ito roon. Ang mga mata ay nanlilisik, nakatitig sa kanya. Pagkatapos ay sa earphones na nakasabit pa sa kanyang leeg at sa cellphone na hawak niya. Isang malamig na ngiti ang unting gumuhit sa mga labi ni Paula. Isang ngiti na walang kagalakan, puro panganib. Anong ginagawa mo dito, Maria? Tanong nito. Ang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. At ano yang pinapakinggan mo na mukhang importante pa kaysa sa trabaho mo? Ang nangiti sa mga labi ni Paula Pacheco ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mga matang iyon ay parang sa isang agila. Sinusuri ang bawat galaw, bawat kislap ng takot sa mukha ng katulong sa harap niya. May mali. Alam niya. Ramdam niya sa kanyang mga buto. Nakita niya kung paano mabilis na ibinulsa ni Maria ang cellphone. Nakita niya ang pamumutla nito. Nagpapahinga lang po, ma'am. Sagot ni Maria. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Masama po kasi ang pakiramdam ko. Isang kasinungalingan. Alam ni Paula kapag nagsisinungaling ang isang tao, buong buhay niya ay napapaligiran siya ng mga kasinungalingan. Mga kasinungalingang siya mismo ang gumawa. Ganoon ba? Sabi ni Paula. Ang boses ay naglalaro sa pagitan ng pag-aalala at pagbabanta. Magpahinga ka. Pero pagkatapos niyan, siguraduhin mong matatapos mo ang lahat ng gawain mo. Ayokong may nakakaligtaan. Tumalikod siya at naglakad palayo, pero ang kanyang isipan ay kumikilos na. Ang babaeng yon, si Maria. Laging nakayuko, laging tahimik. Pero nitong mga nakaraang araw, may kakaiba sa mga tingin nito. May tapang na sumusulpot paminsan-minsan. At ngayon, ang pagtatago sa banyo, ang pakikinig sa kung anuman. Hindi ito coincidence. Sinimulan ni Paula ang kanyang laro. Ang unang galaw ay obserbasyon. Buong araw, ang mga mata niya ay nakasunod kay Maria. Habang nagpupunas ito ng mga bintana, habang naghahain ng pagkain, habang nagdidilig ng halaman. Bawat galaw ni Maria ay tila sinusuri niya sa ilalim ng mikroskopyo. Napansin niyang laging nasa bulsa nito ang cellphone. Napansin niyang hindi ito mapakali kapag nasa paligid siya. Ang pangalawang galaw ay ang paghahasik ng takot.
Habang nagkakape siya sa sala, tinawag niya si Maria. Maria, halika sandali. Po, ma'am. Itinuro ni Paula ang cellphone na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Pakiabot nga. Minsan kasi, ang mga cellphone nakakakuha ng mga bagay na hindi dapat, di ba? Mga sikreto. Kaya dapat laging maingat. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya kay Maria, habang ang mga mata niya ay tila sinasabing, alam ko ang ginagawa mo. Nakita niya ang paglunok ni Maria. Magaling. Umeepekto. Ang pangatlong galaw ay ang pag-atake sa kahinaan nito. Sinadya niyang tumawag kay Fernando habang nasa kusina si Maria. Sapat na malakas para marinig nito ang kanyang usapan. Yes, mahal. Kumusta na ang trabaho? Isang sandaling katahimikan. Dito? Okay naman. Though I'm thinking of hiring another helper, someone more efficient. Muli siyang huminto. Tinitingnan si Maria mula sa sulok ng kanyang mga mata. Alam mo na, para mas maalagaan si Mama, someone we can fully trust. Nakita niya ang pagtigil sa paghiwa ng gulay ni Maria. Ang mga balikat nito ay nanigas, tagumpay, pero mayroon pa ring bumabagabag kay Paula. Ang matandang iyon, si Donna Yvonne, mula pa noong gabing iyon, tila may nagbago rin dito. Mas tahimik, pero ang mga mata ay mas alerto. Tila may hinihintay. Dahil sa kaba, sinimulan niyang halughugin ang silid ng biyenan sa paraang hindi kahina-hinala. Nagpalit siya ng kurtina, inayos ang mga damit sa aparador, nilinis ang ilalim ng kama. Naghahanap siya, pero hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Isang bagay na wala sa lugar, isang bagay na maaring itago. Wala siyang nakita, pero hindi nito pinawi ang kanyang hinala. Ang huling galaw, para sa araw na yon, ay ang pinakakritikal. Isang paalala, isang suhol, isang tanikala. Tinawag niya si Maria sa kanyang opisina sa bahay. Inabutan niya ito ng isang puting sobre. Ano po ito, ma'am? Advance sahod mo? Sabi ni Paula. Ang nangiti niya ay kasing puti ng sobre. Nakita ko sa records mo na malapit na ang bayarin sa eskwela ng anak mo at may sakit ang nanay mo. 'Di ba? Para sa gamot niya, hinintay niyang kunin ni Maria ang sobre. Nang mahawakan na ito ng katulong, marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Just a reminder, Maria, bulong niya, ang bawat salita ay may yelo. Kung kanino ka dapat maging tapat, binitiwan niya ito. Nakita niya ang gulo sa mga mata ni Maria, ang pasasalamat na nakikipaglaban sa takot, ang pangangailangan na bumubusina sa konsensya. Sa ngayon, nananalo pa siya sa laro. Ang daga ay nasa sulok na, pero alam ni Paula na ang isang dagang nasusukol ay mapanganib. Maaari itong mangagat at kailangan niyang siguraduhin na bago pa man ito makapangagat, naunahan na niya itong durugin. Ang sobrang puti sa kamay ni Maria ay parang sunog na bakal, mabigat, nakakapaso. Hindi ito biyaya, isa itong babala. Isang tanikalang ginto na ipinupulupot ni Paula sa kanyang leeg. Alam ni Maria na nauubos na ang kanyang oras. Ang sayaw ng pusa at daga ay hindi maaring magtagal. Sa huli, laging may mahuhuli at ayaw niyang maging siya iyon. Ang mga salitang narinig niya sa recording ay bumabalik sa kanya na parang isang panaginip. Yung kahon, sa ilalim ng kama, sulat ni Ricardo. Hindi na niya ito maaring ipagpaliban. Kailangan niyang malaman kung ano ang laman ng kahon na yon. Kung totoong mayroon ngang kahon, ang pagkakataon ay dumating nang hindi niya inaasahan. Isang Biyernes ng hapon, inanunsyo ni Paula na sila ni Fernando ay dadalo sa isang biglaang charity ball, isang importanteng okasyon para sa kumpanya. Uuwi kami marahil bago maghating gabi, sabi ni Paula habang inaabutan siya ng listahan ng mga bilhin. Siguraduhin mong nakainom na ng gamot si Mama bago ka matulog. Iyon na ang hudyat. Nang marinig ni Maria ang ugong ng sasakyan na papalayo, ang buong mansyon ay tila huminga ng maluwag. Ang bigat ng presensya ni Paula ay nawala.
Una niyang pinuntahan ang silid ni Donna Yvonne. Dala niya ang hapunan nito. Pagpasok niya, sinalubong siya ng mga matang alerto. Wala nang bakas ng pagiging blanco. Donna Yvonne, bulong ni Maria, inilapag ang tray. Yung kahon po. Dahan-dahang itinaas ni Donna Yvonne ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang ilalim ng malaki at antigong kama nito. Isang simpleng kilos, pero para kay Maria, iyon ay isang basbas, isang pahintulot. Matapos nitong kumain, hinintay ni Maria na makatulog ang matanda. Nang sigurado na siyang mahimbing na ito, lumuhod siya at sumilip sa ilalim ng kama. Sa una, alikabok at dilim lang ang kanyang nakita. Pero nang gamitin niya ang ilaw ng kanyang cellphone, may naaninag siyang isang bagay sa pinakasulok. Isang parihabang kahon na gawa sa maitim na kahoy. Marahan niya itong hinila palabas. Luma na ito. May mga ukit na halos nabura na ng panahon. Ang kandado nito ay sira na. Huminga ng malalim si Maria bago buksan ang takip. Ang unang tumambad sa kanya ay isang salansan ng mga lumang sulat. Ang mga papel ay naninilaw na. Ang sulat kamay ay maganda at formal. Sa itaas, nabasa niya ang pangalan, Ricardo Pacheco. Kinuha niya ang nasa pinakaibabaw para kay Fernando. Binuksan niya ito. Anak, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. May mabigat akong pasanin na hindi ko masabi sa iyo ng harapan dahil ayokong sirain ang kaligayahang nakikita ko sa iyong mga mata. Pero bilang ama mo, kailangan kong protektahan ka. Kahit sa aking libingan. Ang babaeng pinakasalan mo, si Paula. Mag-ingat ka sa kanya. Napatigil sa paghinga si Maria. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Mayroon siyang ibang lalaki bago pa man kayo ikasal. Hindi ko alam kung nagpapatuloy pa. Pero hindi lang iyon. May mga pondo mula sa kumpanya na nawawala. Maliliit na halaga sa simula, pero palaki ng palaki. Ang lahat ng transaksyon ay dumadaan sa mga proyektong hawak niya. Hindi ko pa mapatunayan, pero ang aking kutob. Ang mga kamay ni Maria ay nanginginig na. Ito pala ang dahilan. Sa ilalim ng mga sulat, may iba pang laman ng kahon. Isang maliit na album ng litrato. Binuksan niya ito at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Mga litrato ni Paula, pero hindi ang Paula na kilala niya. Isang mas batang Paula, mas payat, at nasa mga lugar na mukhang marumi at mahirap. At sa tabi niya sa halos lahat ng litrato, isang lalaking hindi pamilyar, may tattoo sa braso, nakangiti na parang sa kanya ang mundo. Sa likod ng isang litrato, may nakasulat, Paula at Lito. Tatalon, Bayside, 1998. Pero ang pinakakilabot sa lahat ay ang mga huling laman ng kahon. Mga kopya ng bank statement, mga resibo, at isang manipis na folder. Nang buksan niya ito, isang marriage certificate ang laman. Ang mga pangalan, Paula Reyes at Lito Madrigal. Hindi pa annulled. Si Paula ay kasal pa rin sa ibang lalaki. Biglang nag-ugnay ang lahat sa isip ni Maria. Ang pagmamanipula ni Paula kay Donna Yvonne. Ang pagpilit nitong ipasok sa isang institusyon ng matanda. Hindi lang ito dahil sa simpleng kasakiman. Ito ay dahil si Donna Yvonne ang tanging nakakaalam ng lahat ng ito. Ang pagkasira ng isip ni Donna Yvonne ay nagsimula pagkamatay ng asawa nito. Siguro, hindi lang dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa bigat ng sikretong hindi niya masabi sa sariling anak. At ang sikretong yon ang ginamit ni Paula bilang sandata para unti-unti itong sirain para busalan ang bibig nito magpakailanman. Nanginginig, kinuha ni Maria ang kanyang cellphone. Kailangan niya ng kopya. Kailangan niya ng pruweba. Isa-isa niyang kinuhanan ng litrato ang liham, ang mga larawan, ang marriage certificate. Nang kinukuhanan niya ang huling dokumento, isang pamilyar na ugong mula sa labas ang nagpatigil sa kanyang mundo. Ang ugong ng isang itim na sedan, ang sasakyan ni Sir Fernando. Bumalik sila ng maaga. Nagpapanik si Maria.
Mabilis niyang isinalansan ang mga papel pabalik sa kahon. Tinulak niya ito pabalik sa ilalim ng kama. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya namalayan na isang litrato. Ang litrato ni Paula at Lito ay nahulog mula sa album at gumulong sa ilalim ng maliit na mesa. Tumakbo siya palabas ng silid. Nagkunwaring nagpupunas ng alikabok sa pasilyo. Sakto, bumukas ang pinto sa ibaba. "We're home!" Masayang anunsyo ni Paula. Ang puso ni Maria ay tila gustong umalis sa kanyang dibdib. Ligtas siya. Sa ngayon. Pero hindi niya alam na ang maliit na piraso ng papel na naiwan niya sa sahig ng silid ni Donna Yvonne ay magiging mitya ng isang pagsabog na yayanig sa buong pundasyon ng mansyon. Nakakainis. The guest speaker was so boring, reklamo ni Paula habang tinatanggal ang kanyang hikaw sa loob ng sasakyan. Sayang lang ang oras, sana nanatili na lang tayo sa bahay. Hindi sumagot si Fernando. Ang isip niya ay nasa quarterly report na kailangan niyang tapusin, pero pumayag siyang umuwi ng maaga. Kung yun ang ikasasaya ni Paula, ibibigay niya. "I'm just worried about Mama." Dagdag ni Paula. Ang boses ay nagbago at naging malambing. "Hindi ako mapakali kapag hindi ko siya personal na nakikita bago matulog." Napangiti si Fernando. Sa kabila ng lahat, napakaswerte pa rin niya kay Paula. Isang asawang hindi lang siya ang inaalagaan, kundi pati ang kanyang ina. Pagpasok nila sa mansyon, katahimikan ang sumalubong sa kanila. Nakasalubong nila si Maria sa pasilyo, nagpupunas ng isang vase. Nagbigay ito ng magalang na tango at nagpatuloy sa trabaho. Normal ang lahat. "Titingnan ko lang si Mama," paalam ni Paula at dumiretso sa silid ng matanda. Sumunod si Fernando. Plano niyang mag-good night din. Pagbukas ni Paula ng pinto, nauna itong pumasok. Nakita nila si Donna Yvonne na mahimbing na natutulog sa kama. "She looks peaceful," bulong ni Fernando. "Oo," sagot ni Paula. Pero may kakaibang tono sa boses nito. Nang hahakbang na si Fernando papasok, isang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang bagay na napakabilis na kung hindi lang siya nakatingin, ay hindi niya mapapansin. May isang maliit na piraso ng papel sa sahig malapit sa isang mesita. At nakita niya ang reaksyon ni Paula. Ang perpektong postura nito ay biglang nanigas. Ang mukha nitong kalmado ay nagkaroon ng bahagyang pagkurap ng gulat, hindi takot. Isang emosyon na napakabilis dumaan na halos maisip ni Fernando na guni-guni niya lang. Pero ang sumunod na kilos nito ang nagkumpirma sa lahat. Mabilis, ngunit tila kaswal na humakbang si Paula papunta sa direksyon ng papel. Itinaas niya ang kanyang paa, nasuot ang mamahaling stiletto at maingat na itinapak sa ibabaw nito. Tinatakpan ito mula sa paningin ni Fernando. Pagkatapos, yumuko ito. Nagkunwaring inaayos ang strap ng kanyang sapatos. "Hey, this stupid shoe!" reklamo nito habang nakayuko. Mabilis niyang dinampot ang papel sa sahig at kinuyumos ito sa kanyang palad. "What's that, mahal?" tanong ni Fernando. Isang pamilyar na boses ng isang CEO na sanay magtanong. Tumayo si Paula na may pilit na ngiti. "Wala. Basura lang. A piece of tissue, I think." Itinago niya ang kamay sa kanyang likod. Ang dumi naman dito. Mukhang hindi na naman naglinis ng maayos si Maria. Pero hindi naniniwala si Fernando. Kilala niya ang asawa niya. Si Paula ay may obsesyon sa kalinisan. Hindi nito kailanman pupulutin ang basura gamit ang sariling kamay. Tatawagin nito ang katulong o gagamit ng kung ano. Ang kilos na yon ay hindi para kay Paula. "Let's go, mahal. Hayaan na nating magpahinga si Mama," sabi ni Paula. Marahang itinutulak si Fernando palabas ng silid. Sumunod si Fernando, pero ang isip niya ay naiwan sa loob. Ano ang nasa papel na yon? Bakit kailangang itago? Bakit kailangang magsinungaling? Kinagabihan, sa loob ng kanilang kwarto, habang nag-aalis ng makeup si Paula sa harap ng salamin, sinubukan niyang muli. "Paula,
Ano nga pala yung papel na pinulot mo kanina? Tanong niya sa paraang pinakakaswal na kaya niya. Nakita niya ang bahagyang pagtigil ng kamay nito sa salamin. I told you, basura lang. Resibo yata ng grocery. Bakit mo ba tinatanong? May bahagyang inis na sa tono nito. Wala lang. Just curious. Isang simpleng tanong, isang simpleng sagot. Pero para kay Fernando, ang pagsisinungaling, gaano man kaliit, ay parang isang bitak sa isang perpektong salamin. Kapag nakita mo na, hindi mo na ito maaaring hindi makita. Ang gabing iyon, hindi mapakali si Fernando. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang eksena. Ang gulat sa mukha ni Paula, ang mabilis na pagtapak sa papel, ang pagsisinungaling. Kinabukasan, ang kanyang pagkabalisa ay mas lumala. Mula sa bintana ng kanyang study, nakita niya si Paula at si Maria na nag-uusap sa hardin sa likod bahay. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila, pero kitang-kita niya ang tensyon. Si Paula ay galit. Bawat kilos nito ay matalim. Si Maria naman ay umiiyak. Ang mga balikat ay nanginginig. Pagkatapos, nakita niyang may iniabot si Paula na isang makapal na sobre kay Maria. Pilit itong ipinapastok sa kamay ng katulong. Ilang sandali pa, pumasok si Paula sa kanyang study. Ang mukha ay kalmado na ulit, na para bang walang nangyari. Mahal, sabi nito. I fired her. What? Why? Gulat na tanong ni Fernando. Tumingin sa kanya si Paula. Ang mga mata ay puno ng pekeng kalungkutan at pagkadismaya. Nagnanakaw siya. Ang sinag ng araw sa hardin ay mainit. Pero ang naramdaman ni Maria ay isang namumuong lamig na nagmula sa mga mata ni Paula. Saan mo itinago ang ninakaw mong pulseras, Maria? Ang tanong ay ibinato na parang isang bato. Tumama sa kanya ng walang babala. Po? Ma'am, wala po akong ninanakaw. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Paula. Huwag ka nang magsinungaling. Nakita kita sa security camera kahapon, malapit sa aparador ko. At ngayon, nawawala ang emerald bracelet ko. Itugma mo yan. Alam ni Maria na isa itong palabas, isang bitag. Ang pulseras ay hindi nawawala. Malamang ay si Paula mismo ang nagtago nito. Ma'am, pakiusap po. Maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Maria, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Biglang humakbang palapit si Paula. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ang boses nito ay naging isang mapanganib na bulong. Hindi na mahalaga kung ano ang pinaniniwalaan ko. Ang mahalaga ay kung ano ang sasabihin ko sa pulis. Naramdaman ni Maria na nanlamig ang kanyang buong katawan. May anak ka, di ba? At may sakit ang nanay mo. Pagpapatuloy ni Paula sa parehong malamig na bulong. Isang tawag ko lang sa pulis at hindi mo na sila makikita. O baka naman, gusto mong may mangyaring masama sa kanila habang nasa labas ka? Iyon na, ang banta. Ang huling baraha na inilabas ni Paula mula sa kanyang manggas. Hindi na ito tungkol sa trabaho, tungkol na ito sa buhay at kaligtasan ng kanyang pamilya. Ano po ang gusto niyong mangyari? Garalgal na tanong ni Maria. Ang pag-asa ay unti-unting namamatay sa loob niya. Kinuha ni Paula ang isang makapal na sobre mula sa bulsa nito, ang sobreng nakita ni Fernando mula sa bintana. Idinuldol niya ito sa kamay ni Maria. Umalis ka. Ngayon din. Kalimutan mo ang lahat ng nakita mo, lahat ng narinig mo, lahat ng alam mo. Ang perang yan, sapat na para makapagsimula ka sa ibang lugar. Isipin mo na lang na bayad yan sa iyong pananahimik. Ang sobre ay parang yelo at apoy sa kanyang palad. Dumi. Pera na galing sa kasamaan, pero pera na maaring bumuhay sa kanyang ina at anak. At yung cellphone mo, dagdag ni Paula. Buburahin mo ang lahat ng laman niyan sa harap ko. Ngayon, walang nagawa si Maria. Sa ilalim ng mapagbantay na tingin ni Paula, binuksan niya ang kanyang cellphone, pinuntahan ang gallery, at pinindot ang delete sa mga litratong kinuha niya kagabi.
Pagkatapos, pinindot niya ang delete sa audio file na naglalaman ng katotohanan. Pero ang hindi alam ni Paula, may isa pang kopya si Maria. Isang kopya na na-upload niya sa isang private cloud storage kagabi. Isang ugali na natutunan niya para hindi mawala ang mga litrato ng kanyang anak. Magaling, sabi ni Paula nang makitang tapos na si Maria. Umalis ka na at wag na wag ka nang magpapakita pa. Habang naglalakad si Maria pabalik sa kanyang kwarto para kunin ang iilang gamit, ang bawat hakbang ay parang may pabigat na 1,000 kilo. Ang kanyang pag-alis ay isang prosesyon ng kahihiyan. Paglabas niya ng mansyon, dala ang isang maliit na bag. Nakita niya si Sir Fernando na nakatayo malapit sa pinto. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng 1 segundo. Gustong isigaw ni Maria ang katotohanan. Gusto niyang sabihin na ang asawa nito ay isang demonyo. Gusto niyang sabihin na ang ina nito ay nangangailangan ng tulong. Pero ang nakita niya lang sa mga mata ni Fernando ay pagkadismaya at pagkalito. Para sa kanya, si Maria ay isang magnanakaw na umiiyak. Kaya't yumuko na lang si Maria at nagpatuloy sa paglalakad, nilampasan ang lalaking hawak sana ang susi sa hustisya. Sa loob ng humaharurot na bus, habang ang mga ilaw ng syudad ay nagiging mga guhit na lang ng liwanag, niyakap ni Maria ang kanyang bag at humagulgol ng walang tunog. Natalo siya. Ginamit niya ang lahat ng kanyang tapang, pero natalo pa rin siya. Ang telepono sa kanyang bulsa, na dati simbolo ng pag-asa, ay parang isang bato na humihila sa kanya pababa sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Mayroon siyang ebidensya, pero ano ang silbi nito kung ang kapalit ng paglalabas nito ay ang kapahamakan ng mga taong pinakamamahal niya? Puno ng kabiguan, bumaba siya sa kanilang kanto. Ang bawat hakbang papunta sa kanilang maliit na inuupahang bahay ay isang pag-amin ng kanyang pagkatalo. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng kanyang ina. "Anak, bakit ang aga mo? At bakit ka umiiyak?" Bago pa man siya makasagot, narinig niya ang mahinang pag-ubo mula sa loob ng kwarto. "Si Junior," sabi ng kanyang ina. Ang muka ay puno ng pag-aalala. "Kanina pa mataas ang lagnat. Kailangan nating dalhin sa doktor. Pero, wala na tayong pera." Napatigil si Maria. Pumasok siya sa kwarto at hinipo ang noo ng kanyang anak. Nag-aapoy ito sa lagnat. Ang kanyang paningin ay napunta sa kanyang bag. Pagkatapos ay sa kanyang bulsa. Sa loob ng bag, naroon ang sobre na puno ng pera ni Paula, ang pera ng pananahimik. Sa loob ng kanyang bulsa, naroon ang cellphone na naglalaman ng katotohanan, ang katotohanan na maaaring sumira sa kanyang pamilya. Gamot o hustisya, kaligtasan o katotohanan, ang buhay ng kanyang anak o ang kaluluwa ng isang matandang babae na naiwan sa kamay ng isang halimaw? Ang katahimikan sa mansyon pagkatapos umalis ni Maria ay hindi nakakapanatag. Para kay Fernando, ito ay isang katahimikang nakakabingi. Isang katahimikang puno ng mga tanong na walang sagot. Nagnanakaw siya. Ang mga salita ni Paula ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, pero hindi ito tumutugma sa larawan ng babaeng nakita niyang umiiyak sa hardin. Hindi ito tugma sa babaeng narinig niyang nag-aalala sa kanyang pamilya sa telepono. May mali. Napansin din niya ang kakaibang gaan sa kilos ni Paula. Ang tensyon na namamagitan sa kanila nitong mga nakaraang araw ay biglang naglaho. Ngayon, si Paula ay muling naging ang kanyang masayahin at mapagmahal na asawa. Nagngingitian at naglalambing na tila isang mabigat na tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Ang biglaang pagbabagong yon, imbes na ikalma si Fernando, ay lalo lang nagpatindi ng kanyang hinala. Bakit parang napakalaki ng epekto ng pag-alis ng isang simpleng katulong sa kanyang asawa? Hindi na niya matiis. Kailangan niyang malaman. Kinagabihan, nang sigurado siyang tulog na si Paula, dahan-dahan siyang bumangon at nagpunta sa kanyang study. Isinara niya ang pinto,
Umupo sa harap ng kanyang malaking computer at binuksan ang isang program na bihirang-bihira niyang gamitin, ang access sa mga security camera ng buong bahay. Una niyang pinuntahan ang footage ng hardin kaninang umaga. Walang audio, pero ang imahe ay napakalinaw. Nakita niya ang bawat detalye. Ang galit sa mukha ni Paula, ang takot at pagmamakaawa sa mukha ni Maria, ang pag-abot ng sobre. Pagkatapos, binalikan niya ang footage ng nakaraang gabi. Sa pasilyo sa labas ng silid ng kanyang ina, nakita niya si Maria na pumasok. Aha, tama si Paula. Naisip niya. Isa itong patunay, pero pinanood niya ng mabuti. Nakita niya ang maingat na paglalagay ni Maria ng isang bagay sa likod ng halaman. At bago ito umalis, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang kanyang ina, si Donna Yvonne. Gising ito. At nakita niyang marahan itong tumango kay Maria. Hindi yun kilos ng isang biktima. Iyon ay kilos ng isang kasabwat. Pinagpawisan ng malamig si Fernando. Ano ang ibig sabihin nito? Bumalik siya sa footage ng hardin. Pinanood niyang muli ang pag-uusap. Sinubukan niyang basahin ang mga labi nila, pero masyadong mabilis. Pagkatapos ay pinanood niya ang sandaling pag-alis ni Maria. Ang pagtatama ng kanilang mga mata. Sa unang panonood, ang nakita niya lang ay pagkakasala. Pero ngayon, sa pangalawang panonood, iba na ang nakikita niya. Hindi pagkakasala, desperasyon. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Ang laman ng mensahe ay 2 salita lamang, para kay Donna Yvonne. At sa ilalim nito, isang audio file. Nilibot ng kaba ang buong katawan ni Fernando. Sino ito? Paano nakuha ang numero niya? Agad niyang naisip si Maria. Mabilis niyang kinuha ang kanyang high-end earphones mula sa drawer. Ang parehong earphones na ginagamit niya para makinig sa mga board presentation. Isinaksak niya ito sa kanyang tenga at pinindot ang play. Ang unang narinig niya ay ang sariling paghinga. Malakas at malinaw sa loob ng kanyang tainga. Pagkatapos ay nagsimula na ang recording. Ang boses ni Paula. Ang boses na kilala niya. Ang boses na mahal niya. Pero ang mga salitang lumalabas dito ay halimaw. Gising pa pala kayo. Akala ko ba pagod na kayo sa pag-iinarte niyo kanina? 1 linggo pa, Mama. 1 linggo pa at makakaalis na kayo sa pamamahay na to. Kung hindi lang dahil sa pera ng anak niyo, matagal ko na kayong pinabayaan. Nanigas si Fernando sa kanyang kinauupuan. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Nagpapaalis ng hangin sa kanyang mga baga. Hindi. Hindi ito totoo. Baka gawa-gawa lang. Baka edited. Pero ang boses ay napakalinaw. Walang duda. Si Paula iyon. Nang matapos ang panlalait, akala niya ay tapos na. Pero may sumunod pa. Ang boses ng kanyang ina. Mahina. Nanginginig. Pero naroon. Yung kahon. Sa ilalim ng kama. Sulat ni Ricardo para kay Fernando. Katibayan. Napahawak si Fernando sa mesa. Ang pangalan ng kanyang ama. Isang liham. Katibayan. Ang mundo niya ay nagsimulang gumuho. Ang perpektong buhay na pinaniniwalaan niya ay isa palang entablado. Ang perpektong asawa niya ay isa palang aktres. At siya ang bulag na manonood na pumapalakpak sa bawat kasinungalingan. Biglang bumukas ang pinto ng study. Mahal, bakit gising ka pa? Si Paula, nakatayo sa may pinto. Suot ang sutlang roba nito. Ang mukha ay nag-aalala. Ang parehong mukha, ang parehong boses. Pero para kay Fernando, iba na ang kanyang nakikita at naririnig. Sa likod ng maamong mukha, nakikita na niya ang halimaw. At sa likod ng malambing na boses, naririnig na niya ang lason. Inalis niya ang earphones sa kanyang tainga. Ang ugong sa loob ng kanyang ulo ay mas malakas pa kaysa sa anumang tunog.
Tumingin siya sa babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng buhay ng kanyang ina. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ito ng totohanan. Hindi sumagot si Fernando. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat galaw ay mabigat, na para bang ang hangin sa loob ng silid ay naging tubig. Mahal, may problema ba? Tanong ulit ni Paula, humakbang papalapit. Ang pag-aalala sa mukha nito ay napakakumbinsido. Isang obra maestra ng pagkukunwari. Kinuha ni Fernando ang kanyang cellphone mula sa mesa. Hindi niya ito ibinigay kay Paula. Sa halip, pinindot niya ang speaker at muling pinatugtog ang huling bahagi ng recording. Ang boses ni Paula, puno ng lason at pagbabanta, ay pumuno sa katahimikan ng gabi. Isang linggo pa, Mama. Isang linggo pa at makakaalis na kayo sa pamamahay na to. Ang nangiti sa mukha ni Paula ay unti-unting naglaho. Napalitan ng pagkasuklam at pagkabigla. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Nag-iwan ng isang maskarang maputla. Sa saan mo nakuha yan? Wayan. Nauutal niyang tanong. Hindi yan ang mahalagang tanong, Paula. Sagot ni Fernando. Ang boses niya ay kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. Ang tanong ay, bakit? Biglang nagbago ang anyo ni Paula. Mula sa pagkabigla, ito ay naging isang desperadong pagsusumamo. Lumuhod ito sa sahig, yumakap sa mga binti ni Fernando. Ang mga luha ay nagsimulang mamasa sa kanyang mamahaling pajama. Mahal, patawarin mo ako. I was stressed. Pagod na ako sa pag-aalaga kay Mama. Hindi ko sinasadya ang mga sinabi ko. Mahal ko si Mama. Mahal na mahal. Ang eksena ay perpekto. Ang mga salita ay tama. Kung ito ay nangyari kahapon, marahil ay naniwala si Fernando. Marahil ay bubuhatin niya ito, yayakapin, at sasabihing naiintindihan niya. Pero hindi na ngayon. Ang salamin ay basag na. Marahan ngunit may puwersa niyang inalis ang pagkakayakap nito. Itinayo niya ito. Huwag na tayong maglokohan, Paula. Sabi niya, ang lamig sa kanyang boses ay tila kayang magpayelo ng apoy. Ang sulat, ang kahon, ang katibayan. Alam ko na ang lahat. Doon, sa mga mata ni Paula, nakita ni Fernando ang huling piraso ng pag-asa na namatay. Ang pagkukunwari ay natapos na. Ang kurtina ay bumagsak na. Ang babaeng umiiyak, sa harap niya ay biglang nawala. Ang pumalit dito ay isang estrangherong puno ng galit. Tumayo ito ng tuwid, pinunasan ng kanyang mga pekeng luha at isang mapaklang ng ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. So nalaman mo na pala, sabi nito. Ang boses ay wala ng bakas ng anumang lambing. Ang galing ng matandang yon. Akala ko wala nang silbi ang utak niya. Bakit mo ginawa yun sa kanya? Tanong ni Fernando. Ang boses niya ay basag na sa halo-halong sakit at galit. Inalagaan kanya na parang tunay na anak. Isang malakas na tawa ang isinagot ni Paula. Inalagaan? O binantayan? Alam niya, Fernando. Mula pa sa simula. Alam na ng nanay mo kung sino ako. At araw-araw, ang mga tingin niya ay isang paalala. Isang paghusga. Ang litrato, Paula, sabi ni Fernando, naaalala ang isa pang piraso ng palaisipan. Ilabas mo yung litratong pinulot mo sa sahig. Alam ni Paula na wala ng silbi ang pagtanggi. Alam niyang tapos na ang laro. Sa isang kilos na puno ng pagwawalang bahala, binuksan niya ang isang drawer sa kanyang vanity table at inihagis ang isang maliit na album sa kama. Ayan, tingnan mo. Sigaw niya. Tingnan mo kung saan ako galing. Isang pamilyang mas mahirap pa sa daga. Isang buhay na kahit sa panaginip ay ayaw mong maranasan. Yan ba ang gusto mong malaman? Binuksan ni Fernando ang album. Ang mga litrato, ang marriage certificate, ang lahat ng kasinungalingan. Oo, niloko kita. Pagpapatuloy ni Paula, ang boses ay tumataas na sa hysteria. Niloko ko kayong lahat.
Dahil yun ang nararapat sa'yo, sa pamilya mong mapagmataas na akala mo ay pag-aari niyo ang mundo. Kinuha ko lang ang dapat ay sa akin. Sa gitna ng sigawan at kaguluhan, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanilang silid. Pareho silang napatingin. Nakatayo roon, si Donna Yvonne. Hindi na ito nakaupo sa wheelchair. Nakatayo ito, nanginginig pero nakatayo. Pero nakaalalay sa kanya ang isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse. Isang taong hindi pa nakikita ni Fernando dati. Tumingin si Donna Yvonne, hindi kay Fernando, kundi diretso kay Paula. Ang mga mata nitong dati blanco at walang buhay ay nag-aalab ngayon sa isang tahimik na apoy. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na daliri. Itinuro ang babaeng sumira sa kanyang buhay. At sa isang boses na mahina ngunit matatag, na buong-buo at malinaw, sinabi niya ang isang salita na nagpabagsak sa huling pader ng kasinungalingan ni Paula. Sinungaling. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng bagyo sa loob ng mansyon ng mga Pacheco ay napalitan ng isang malalim at nagpapagaling na katahimikan. Wala na si Paula. Dinala niya ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan at umalis sa gabing iyon din. Ngayon, hinaharap niya ang mga abogado ni Fernando. Hindi lang para sa annulment, kundi para na rin sa mga kasong sibil at kriminal. Dahil sa kanyang mga panloloko sa kumpanya, ang perpektong mundo na binuo niya ay gumuho at naging abo. Ang mansyon ay tila humihinga na muli. Si Fernando, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ay totoong umuuwi sa isang tahanan. Mas madalas na siyang umuuwi ng maaga, hindi para takasan ng trabaho, kundi para may habulin ang mga panahong nawala sa pagitan nila ng kanyang ina. Inaalalayan niya si Donna Yvonne sa hardin tuwing hapon. Nagbabasa sila ng libro, nagkakape. Hindi pa rin ito gaanong nagsasalita, pero hindi na kailangan. Sa kanilang mga ngiti, sa kanilang mga hawak kamay, doon nabubuo ang mga salitang hindi kayang bigkasin. Ang pagpapatawad, ang pagsisisi, ang pagmamahal. Isang hapon, habang nagkakape sila, nagsalita si Donna Yvonne. Kamusta na siya? Alam ni Fernando kung sino ang tinutukoy ng ina. Si Maria. Pupuntahan ko siya, ma. Sagot ni Fernando. Kinabukasan, itinuro ng address na ibinigay ng kanyang private investigator ang isang maliit, malinis, ngunit halatang pinaglipasan na ng panahon na apartment complex. Kumatok siya sa pinto ng Unit 4B. Ang bumukas ay si Maria. Ang gulat sa kanyang mga mata ay hindi maitago. Sir Fernando? Maria, sabi ni Fernando, isang ngangiti na may bahid ng hiya ang nasa kanyang mga labi. Pwede ba tayong mag-usap? Sa loob ng maliit na sala, nakita niya ang ina ni Maria na nakaupo sa isang silya. Mas mukhang malakas na kaysa sa mga naririnig niya sa kwento. Sa isang sulok, isang batang lalaki. Si Junior ang naglalaro. Hindi siya nagpunta doon bilang isang amo. Nagpunta siya doon bilang isang taong may malaking utang na loob. Gusto ko lang pong personal na magpasalamat, simula ni Fernando, nakatingin sa ina ni Maria. Pinalaki niyo po ang isang napakatapang na anak. Iniligtas niya po ang nanay ko. Iniligtas niya po ako. Nakita niya ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Nanay Elena at ang nangiti sa mga labi ni Maria. Nag-usap sila. Ikinuwento ni Fernando ang tungkol sa unti-unting paggaling ng kanyang ina. Ikinuwento ni Maria ang tungkol sa paghahanap niya ng bagong trabaho. Kung gusto mo, Maria, may pwesto para sa iyo sa kumpanya, alok ni Fernando. Hindi bilang katulong, isang maayos na posisyon sa opisina. Ako ang bahala sa training mo. Ngumiti si Maria, isang ngangiting puno ng pasasalamat. Salamat po, sir. Pero gusto ko na po sanang magsimula muli. Sa isang simpleng buhay lang po, kasama ang pamilya ko. Naintindihan ni Fernando, may mga sugat na kailangan ng panahon at distansya para maghilom. Tumango siya. Naiintindihan ko.
Kinuha niya ang isang sobre mula sa kanyang coat. Hindi ito sobreng puno ng pera. Isang tseke ang laman. Kung ganoon, hayaan mo na lang akong gawin ito. Inabot niya ito kay Maria. Hindi iyan bayad utang, Maria. At lalong hindi iyan pampatahimik. Isipin mo na lang na yan ang puhunan para sa kinabukasan ni Junior, para sa pagpapagamot ng nanay mo. Hayaan mo akong tumulong, Maria. Ito na lang ang paraan para makabawi ako sa lahat. Nag-alinlangan si Maria, pero sa huli, tinanggap niya ito. Tiningnan niya ang tseke, pagkatapos ay tumingin siya kay Fernando. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng respeto. Ang pagtingin ng isang tao sa kapwa niya tao. Salamat, Fernando. Ang pagbanggit niya sa kanyang pangalan nang walang sir ay parang isang musika sa tainga ni Fernando. Hudyat iyon na ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Tumayo na si Fernando para umalis. Sa may pinto, muli siyang lumingon. Kung may kailangan ka, kahit ano, huwag kang mag-atubiling tumawag. Salamat po ulit. Nang makalabas si Fernando at habang pinagmamasdan ni Maria ang kanyang pag-alis, napatingin siya sa labas ng bintana. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nag-iiwan ng mga kulay kahel at rosas sa kalangitan. Maganda, mapayapa. Hinawakan niya ang tseke sa kanyang kamay. Hindi ito ang katapusan ng kanyang mga pagsubok, alam niya. Pero isa itong simula. Isang bagong kabanata. Ang gabi ay mahaba at madilim, pero sa wakas, natatanaw na niya ang bukang liwayway.